Hello guys, for today's video guys. So mag-ano tayo guys, magtupi tayo guys oh. Marami akong tupiin. So ayun pa. Parang ano ba? Parang quacknet na nakasabit doon oh. Aandiyan pa oh. So tanggalan natin ng hanger guys. Para matupi na natin mamaya. So, habang nagtatanggal tayo ng hanger, ayan yung aking Junakis. Pinapakain ko. So, bagong gising pa yan. Faster na! So, 3 araw din itong napinding yung mga damit guys kasi palagi na lang umulan pero gina-dryer ko na ito pero iba talaga yung amoy kahit nilagyan mo ng dami. Mas masarap yung amoy sa ano talaga sa kanang merong araw talaga. So dito sa amin naman ulan-ulan pa rin, so siguro hindi naman tayo magtaka no, pero dahil dito sa amin padulong na ang gawin na ang December, palagi talagang umuulan. Tapos yung alam mo na sa ibang bansa winter na, di ba? Taglamig na sa kanila, tag snow. So alam ko yun guys, nagtatanong kayo ba't ko alam ko kasi naka-experience ako ng snow sa Jordan. So ganitong mga ang lamig na. Nag-ulan ng snow. Ganun. Naglalagas na yung mga dahon sa mga puno. Pero ngayon na, November na, yung iba na sila, makatak na yung ice. So maganda yung feeling guys pag naka-spend ka ng December sa may snow, maganda yung feeling guys. So 3 taon din ako naka-experience ng ganun. So nung nag-OFW ako, so talaga satisfying. Tapos doon ko lang nakain yung mga prutas na wala dito sa atin. So marami pang klaseng prutas na wala dito sa atin. Doon mo makikita sa part kasi Middle East part kasi yun ng Arab country. Tsaka naka-experience na din ako nang punta ako ng Dubai. So super init, makikita mo talaga yung init na na lang, yung parang maano mo ba yung hangin yung parang singaw gali talaga, hindi pwede na talagang kasagaran ang mga tao doon may sasakyan kasi pag mag-compute ka ang init, hindi alam nyo ba yung artista na si Isa Dognanada, doon yun siya na inatake ng heat stroke sa Dubai kasi ang init talaga doon. Tapos doon na-experience ko yung mag-dry talaga yung kamay mo dahil sa sobrang init. Palagi ka talagang yung petroleum jelly. Minsan pa yung lips nagbitak-bitak. So naubos ko na lahat guys yung pagmamarites ko sa inyo. See? Tutupiin ko mamaya guys. So maganda talaga yung may gawa at saka may gawa ka ng trabaho at saka magmarites ka. Hindi mo alam
pagkatapos mo lang na hindi mo alam. Saka guys, hindi ko kayo ini-encourage na mag-OFW na yung nanonood dyan. Kahit walang-wala kayo dito ba, mag-ano na lang, mag-discarte. Kasi hindi nyo talaga alam. Mahirap maging OFW. So, mas maganda dito, kung meron kayong pangnegosyo, magnegosyo kayo, kahit saging yan dyan, mag-ano kayo, magbenta na lang sa labas, mag-barbecue, kasi bakbakan talaga doon, para kang kalabaw doon. Kahit isa lang amo mo, maraming mag-ano sa'yo, utos-utos. Yun lang yung kung mag-OFW ka, nasa mall ka magtatrabaho, sa office, okay lang yun. Pero sa bahay ka, wag kang ano. Mas maganda din yung mag-OFW ka, nasa hotel, ganun. Pero magkasambahay, wag na. Isa lang yung amo mo, no? Pero yung kapatid ng amo mo, mag-ano sa'yo, mga anak niya, wag na. Tapos, ano ka talaga doon, hindi ka pinapahalagahan. Ang liit ng ano nila doon, ang liit ng pag ano kasi, yung kadama kasi yung sa Arabic. Pag maid kasi kanila, ang liit ng tingin nila sa'yo. Kasi pag sa agency ka, pag agency ka lang, binabayaran ka na nila. So, may chance, yung performance mo na 3 months ka pa lang, dapat, kung kukunin ka ng employer mo, dapat galingan mo para hindi ka isa uli sa agency. Kasi 3 months yung duration mo na magaling ka, ganun, meron kang ability talaga na mag-OFW sa kanila, mag-alaga ng bata, ganun, yung ano mo, ugali, ganun, para di ka nila isa uli. Para hindi ka maano ng iba. Ano ba ka ng mapulihan. So mahirap maging OFW, lalong lalo na mahirap pag yung amo mo may sayad sa utak. Tapos yung nakikita nyo na hindi nyo alam na ganun, may mga pangyayari na gayon, may mga amo talaga na ganun, yung hindi ka pinapakain. True talaga yun, kasi based na experience. May ano kasi, yung amo ko, okay naman, walang problema. Pero may ano kasi kayong, ano ba, yung Ramadan. Tapos nagtipok-tipok kami, tapos may bisita, tapos kasama din nila yung mga maid nila, mga Pilipino, at saka yung iba, mga itim, kasi yung taga-Africa, taga-Ethiopia. Yung iba, ang ano talaga, kasi hindi sila pinapakain, isang bisis lang sa isang araw. Isang bisis sa isang araw. So, paano mo gagawin yung trabaho mo kung isang bisis sa isang araw? Kasi limited ang trabaho, diba? So, ganun. So, mas mabuti dito sa atin ay kahit maliit lang ang sahod, ganun, pagtyagaan nyo na lang, at least nakikita mo yung pamilya mo. Tapos dito, wala kasing kasiguraduhan ng pag-OFW. So, ganun. So, nag-OFW ako noon, mga guys, is dalaga pa ako. So, straight yun, 3 taon. Hindi ako umuwi. Pero, ano, wala naman akong pinagsisisihan, no, kasi choice ko naman yun. At saka, napapasalamat ako sa Panginoon kasi nakauwi ako na buhay, at saka yung hindi ko na-experience, yung magpapasko na snow, tapos mabait naman yung amo ko, okay naman, pero ganun talaga yung experience ko doon. Sila baka nang wala silang walang hiya, kahit may lalaki yan silang anak, kahit ang trabahong lalaki, ikaw pa rin yung gumagawa, wala lang yan silang pakialam. Kahit ang mga bata din ba, hindi pareha dito. Kuan yung mga bata doon, mga nagdudura, kahit lola nila, dinuduraan nila. Parang hindi nila na-practice yung respeto ba. Ano kasi spoiled. Pero ako, wala akong na-experience ko yun nung nagkaamo ako ng madali mga 3 months ata yun. Experience ko, tsaka naka-experience ako ng bruha na
before ako nagkaroon ng magandang amo, mabait. Pero namatay yung amo ko sa COVID. Pero nakauwi na ako noon. So, ganun. So, hanggang dito na lang guys. Uy, nagmarites na tayo. So, please subscribe my channel, Nan and Kids. So, see you next time guys. Bye!